Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, sumabog sa galit. Nako po, Senator Marcoleta nahuli ang script ni Lacson. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Ayan mga kababayan, sa mga hindi pa, naglalambing po tayo sa inyo, no? Sa mga nanonood po dito sa Pinas News Review, mga kababayan, baka naman. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay baka pwedeng pa-subscribe naman po. Ayan, malaking tulong din po ang isang like sa video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, sumabog na po sa galit si Senator Ping Lacson. Dahil po sa Senate Minority Report nina Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta. Itinuturing pong pambabastos ni Senator Ping Lacson. Sabi niya po dito, paano ko bilang chairman ng Blue Ribbon Committee igagalang ang isang dokumentong sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa Blue Ribbon Committee at sa buong Senado at kung saan sila mismo ay mga kasapi. Aray ko po. Diba? Napanood ko mga kababayan, no, sa ibang mga hearing, like for example dyan sa ito, hindi ko lang alam kung, I'm not pretty sure about the the committee, pero minsan napanood po ako sa House of Representatives, no? Hindi pa tapos yung nila. Hindi pa tapos yung mga pag-iimbestiga nila. Pero may mga tunggrista na nagpapasa ng kanilang mga recommendations, 'di ba? Nagpapasa po ng kanilang mga recommendations. Bakit itong si Senator Ping Lacson para namang bagong senador ito, di ba? Tinuturing ni Senator Ping Lacson na chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee na isang malinaw na pambabastos, hindi lamang sa kanyang pinamumunuang committee, kundi sa buong Senado ang inilabas na minority report kaugnay sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ano po ba ang nasasaad dyan? Di ba? Ano po ba ang nakalagay dyan sa minority report na yan? No? Nakapaloob po sa minority report na yan na inirekomenda, no, ng minority block na kasuhan, no, at panagutin itong si former Speaker Martin Romualdez. Bakit galit na galit ka, Lacson? Diba? Hindi naman ikaw yung kinakasuhan, bakit galit ka? Or baka kaya kagalit, no? Dahil may something, mga kaubayan. Eto mga kaubayan, panoorin po natin ang video na ito. Video clip lang po ito na kung saan, si Lacson mga kaubayan, siya po ba ang testigo? Kasi siya po ang panay sagot. Oo, si Lacson po ang panay sagot ng sagot. Sa tinatanong po ni Senator Marcoleta doon po sa ipinakita nilang testigo. Ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sana ng magtanong lang sa kung papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarin House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yun? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are
Anong klaseng witness na ito, mga kababayan, no? Ha? Hindi nila alam kung sino po yung owner ng bahay, tapos aray ko po. O eto, kaya masasabon kayo dito ni Senator Marcoleta eh. I will answer that. Ang mayari po dati, Doris Magsaysay ho. O yan, sinalo na ni Lacson, mga kababayan. O si Lacson na po ang testigo kasi ang tinatanong po ay yung testigo. Eh ang biglang sumagot ay si Senator Lacson. Ibig sabihin ba si Senator Ping Lacson ang testigo, mga kababayan? Aray ko po medyo may nangyayarang kababalagan dito. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay ho na sila nakatira, sila yung staff. Ako, Senator Marcoleta, ito, pasensya na kayo, puputulin ko, baka makalimutan ko sabihin na ito eh. Nga? Senator Marcoleta, no? Si Lacson na lang ang tanungin mo. Basta tanungin mo si Lacson, Mr. Chair. Lahat ang itatanong mo dyan, alam niya ni Lacson eh. Oh. Alam ni Lacson yan, mga kababayan. So, nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit sila umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yan ang sinasabi mo kanina. Yes. Grabe ka, Lacson. Ano ito? Congratulations, Mr. Chairman, no? Nasagot mo ang lahat ng mga tanong. Walang hiya ito. Tapos, magagalit ka. Magagalit ka kay Senator Marcoleta at Senator Aimee. Aray ko po, mga kababayan. No? Sabi nga sa komento, yung last vlog natin about kay Lacson, no? Sabi doon, nag-comment. Para namang hindi naging PNP chief ito. Para namang hindi naging investigador itong si Senator Ping Lacson. Parang hindi naging PNP chief. Aray ko po. Kayo mga kababayan, ano po ang take ninyo dito kay Senator Ping Lacson? Tama ba ang kanyang ginagawa? Na siya ang sumasagot sa bawat tanong ni Senator Marcoleta? Di ba? Kung ikaw ang nagtatanong sa isang tao, di ba? Hindi ka kaya manggalaiti rin. Ang buti nga, hindi sumabog sa galit dito sa Senator Marcoleta. Sagot ka ng sagot, Senator Ping Lacson. Yeah. Anyway, eto mga kababayan, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ayon po dito. Nako, eto na. Malawakan to. Breaking news, just now lagot tumbok na. Anong tumbok na? Eto, panoorin po natin mula po kay Coach Oli, pasok. Ito po, pag-usapan natin na itong minority report. Ito ngayon yung malaking balita po sa araw na ito. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan yung sinasabi kong malaking balita. O sige po, pag-usapan po natin ito. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Block. Nako. Ito po, kailangan diinan nyo to. Diinan yung mabuti ito. Huwag nyong kakalimutan. Ikalat nyo po sa YouTube. Ikalat nyo po sa Facebook. Kung meron kayong TikTok, ikalat nyo sa TikTok. O kung meron kayo kung ano man. Mga kababayan, ikalat nyo rin sa basura. Lahat mo ikalat nyo. Idikit nyo. Grabe ka naman, Coach Oli. Pa-share po ng video ito mga kababayan para mas marami pong makaalam nito, Sa mga kotse nyo. Dahil dito, tumbok na po si Bongbong Marcos. O wala na siyang kawala dito. Lahat po ng mga tinatawag nilang mga witnesses, mga kahit palpak na witnesses, itinuturo patungo kay Saldico or patungo kay Tambi or patungo doon sa may question mark. At alam naman natin kung sino tong question mark na ito. Sige nga. Pakisabi kung doon sa mga hindi nakakaalam, sino itong nasa question mark? Sige, ilagay nyo sa comment section. Hindi nyo kilala? Lagay nyo. Sino yung question mark na yan? Flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng... Tingnan mo to Tingnan mo tong loko-lokong Bernardo na ito. Kung sino ang itinuturo. Pero hindi niya itinuro si Speaker. Dapat bang paniwalaan tong animal na to? Di ba? But anyway, itinuro niya si Saldico. Pero didikit din yan eh. Hindi po pwedeng makakagalaw tong isa pang animal na ito kung walang mas malaking animal. Kung walang crocodile.
mas malaking buhaya. At yung pinakahari ng buhaya yung question mark. Di ba? Hindi ka paniwala sa lahat ng mga nagtistigo ito lang yung walang itinuro Pero siya po ang pinaniniwalaan. Diba? Si Bernardo po ang pinaniniwalaan, mga kababayan. Sa lahat ng tumistigo na hindi nagturo kay Romualdez, mga kababayan, no? Si Orly Gutesa, tinuturo si Romualdez, no? Si Diskaya, tinuturo si Romualdez. Saldico, Romualdez. No? Pero hindi nila pinaniniwalaan, di ba? Yung Diskaya, questionable. Lalo na si Orly Gutesa, questionable. Lalo na si Saldico. Pero si Bernardo, walang questionable, mga kababayan. Lahat ng sinasabi ni Bernardo para sa kanila, lahat po ay totoo. Walang hiya yan. Kung sino pa yung hindi nagtuturo ng big fish, hindi pala ito fish, buhaya, no, ng malaking buhaya, ay siya pa ang pinaniniwalaan, mga kababayan. Anong kakalan nyo sa taong bayan? Ganun na talaga katanga? Ganun na ba talaga katanga ang mga Pilipino ngayon para maniwala sa inyo? Nako po. Kaya naman, itong animal na ito ang kinuha. Ito ang binigyan ng hinihingan si Diskaya. Pinapasok sa Witness Protection Program, hindi pinapasok. Ito yung kompleto. Ilalabas lang natin. Natin muna. Sinong ipinasok nila? Yung hindi itinuro si Saldico. Ay hindi tinuro si Tambaluslos. Ang dapat pinapasok dyan, si Diskaya. Yan ang reliable na witness. Nagturo lahat, pati si Gutesa. Although si Gutesa tumanggi talaga. Kaya itong Bernardo na ito, peking witness to. Subukan mo ituro niya si Tambi. Hindi na to gagawing state witness. Ito po, mga kababayan, ito yung maliwanag. Posible yun. Malawakan po itong pagtatakip doon sa mastermind. Sino pa ba mastermind? Itong si Tambaluslos na ito at saka itong si question mark. Kaya dapat yung mga witnesses na inililigtas si Tambi, bitayin. Yung mga politiko na nililigtas si Tambi, bitayin. Yung mga vloggers na nililigtas si Tambi, bitayin. Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya, at mababasa niyo din sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Ay, kaya nga, di ba? Bakit si Bernardo? Hindi itinuro. We are watching you. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Asan ka na, Romualdez? Hindi ka na makapagpakita sa camera kasi baka nangangayayat ka na. Hindi natin alam. May cancer na ito eh. Ay nako, ang laki po ng epekto sa katawan, pangangatawan ng tao. Kita nyo yung huling nagpakita yan, nangayayat. Hindi na siya mukhang haring crocodile. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, Teka muna, mahinto tayo dyan, dyan muna ha? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pinag-initan to si Bong Revilla eh. Isipin mo, wala si Tambi, wala si question mark, pinag-initan lang to si Bong Revilla. Tapos yung nagturo sa kanya, hindi pa reliable witness. At isusunod niya nila dyan, si Villanueva. Anong dahilan? Pamatay sunog. Pamatay. Para pagtakpan po si Romualdez, mga kababayan, no? Pero ito lang naman ang natin dito, no? If itong mga politikong ito ay talagang sangkot, no? Yan po sa flood control, wala kaming pakialam sa inyo, no? Ang gusto lang namin, no, mga kababayan, ay maidagdag dyan po si Romualdez at yung mga iba pang mga mastermind. Gusto lang namin pong makita na talagang mayroon pong patas
na justice, justisya sa ating bansa. Kasi pag itong mga senador lang po, no, hindi naman sinasabi natin maliliit na tao ang mga ito, no? They are also big fish. Pero mga kababayan, lokohan lang ito kung sila lang ang mananagot. 'Di ba? Alam naman po ng lahat na ang lahat ng ito ay nangyari sa panahon po ni Romualdez at sa panahon na pagiging presidente ni President Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Ayan, napangalanan na. Masamang balita. Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. No, isa pa yan, kongresista. Oh, bakit wala yung mga kongresista? Yung kongresista ang nando doon, ba't ito balita? Yung mga kongresista, meron bang napakulong, meron bang pinatawag? Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Ito buti kasi buti nakaligtas itong mga to dahil alam naman natin pag kinapos sila sa diversion, baka madamay na rin itong mga ito. Siyempre, normally talaga, mas malaking balita, mas pantakip. 'Di ba? Kaya nga una, si Atong Ang inano din 'di ba? Siyempre, obviously, mas sikat ang senador. Kaya hindi nila pinapansin yung mga congressman Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan. Merong question mark nga sa, makikita nyo rito yung... Alam mo, kung hindi mo kilala tong question mark na ito, katanga mo na lang. Ha? Katanga mo na lang. Ako talaga duda. Pero mag-iingat. Napatuloy ako ng pag-ingat. Kasi po, yung mga kampo, na antay dito sa magpinsan. Pero nililigtas si Tambi. Delikado po yan. Alam mo, nasa payroll. Ingat po tayo dyan. So yan mga kababayan, no? Habang nakikinig po ako kay Coach Oli, marami akong iniisip mga kababayan, no? Sa panahon po kasi ni former President Duterte, no? May mga pag-iimbestiga naman na nangyayari sa Senado, 'di ba? May mga anomalyang nauungkat, no? At may napaparusahan. Pero tuloy-tuloy po mga kababayan ang trabaho ng gobyerno. Hindi po nagfo-focus na lang dito, 'di ba? May build, no? Marami pang iba, maraming nagawa mga pero dito, lumpong-lumpo ang ating gobyerno. Dahil po, parang hindi na po sila gumagalaw. Dito na lang sila talaga . I'm not saying that this is not important. This is very important. Pero siguro ko naman meron pa mga importante. Maliban sa pagpapanagot sa mga hinayupak na mga magnanakaw sa gobyerno. No? Isipin niyo po yung taong bayan. Ito ay panawagan lang po kung naririnig po nila, no? Kasi habang, 'di ba? Habang mayroon po tayong gustong mapanagot dito po sa korupsyon ito, palala po ng palala ang sitwasyon ng Pilipinas. Magkano na po ang palitan? Almost 60 na. Per $1, no? Napaka-weak na po ng peso. What I'm trying to point out dito mga kababayan, no? Sana magtrabaho naman sila, no? At hindi parang, okay, let's focus dito sa bahala na yung iba. Bahala na yung iba, hindi gumalaw. Di ba? Kung baga, gampanan nyo ang inyong pagiging presidente. Because sometimes, no? Parang nakikita natin, wala lang, di ba? Ang presidente kasi iba no? Hindi ikaw yung magiging nag-i-inspection, diba? Hindi mo kailangan magtrabaho na ikaw talaga doon, mga kaubayan. Diba? Hindi kailangan ikaw doon magpakita na, tinuturuan ko mga bata, nag-aano ako dito. Okay? Nag-aano ako dito, hahalo block, walang hiya. Diba? Gampanan ang napakalayo po kay former President Duterte. No? Ang hirap ikumpara.
mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Just comment down below. Yan mga kababayan. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.